Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Ngayong edition na to, alam natin na mainit ang pinag-uusapang 6-year term for barangay officials. Ngayon, makakasama natin isa pong member of Congress para pag-usapan natin ang mga insider talk dyan sa House of Representatives. Dito lahat yan. Sa barangay tayo. Yan, maraming salamat. At before anything else, kailangan ma-introduce natin ng maayos ang ating very special guest. Dax naman Kags Marie, I'll let you do the honors. Yes, our special guest this afternoon, mga kabarangay, has been active in media relations and political operations since 1996. And he is acknowledged by his peers as among the best and brightest in this field. He started his career in the office of then Senator Edgardo Angara as his media and political affairs officer. He further honed his skills as the Chief of Staff and Head of the Media Relations and Accreditation Division in the Office of the Press Secretary under Rod Reyes and Dong Puno during the Estrada administration, and later as Chief of Staff in the Office of then Senator Tessie Aquino Oreta. He also handled the FPJ Media Bureau and was Assistant Secretary for Public Affairs of the Department of Interior and Local Government. He also served as Deputy Secretary General of the House of Representatives. Mga kabarangay, we are honored to have with us Bicol Saro Party List Representative, the Honorable Brian Raymond Yamsuan. Welcome po, sir. Maraming salamat, Butch. Maraming salamat, Kags Marie. Kap, Don, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin upang mailahad natin yung mga kwentong sinasabi nyo kanina. At mga katanungan nyo ay sasagutin ko ng lubos ng aking makakaya. And I'm sure inaabangan niya ng ating mga kabarangay dahil sobrang tagal na natin pinag-uusapan tong term setting na ito. And then now is the day para po makarinig naman tayo na coming from the House of Representatives, kasi most of the time ang pinag-uusapan natin are the hints coming from the Senate. So napaka-timely po talaga ng inyo pong pagdalo at pagbisita po sa amin dito sa Barangay Tayo, and we are very honored. Thank you so much, Marie. And ako talagang sasagutin ko ng lubos ng makakaya ko yung mga tanong niya. Pero siyempre, ang tanong ng lahat, sinabi mo na kanina, ano ba talaga mangyayari? Sa amin sa Kongreso, maraming mga bills na na-file, di ba? Regarding dun sa barangay elections. Siyempre, ang in-expect ng ating mga barangay officials ngayon na by 2025, December, merong eleksyon ulit. At siyempre, yung ikli ng termino na nangyari, kasi kaka-eleksyon lang natin last year. At siyempre, iniisip nila, eto na naman, eleksyon na naman. Alam niyo, ang Pilipino mahilig sa eleksyon, kung titignan mo. Pero ang dapat natin kailangan dito, hindi eleksyon, yung action. Kaya nag-isip din kami ng paraan sa Kongreso kung paano natin maisaayos yung mga termino ng ating mga barangay officials, kasi essential siya dun sa nation building. Kung titignan mo, di ba, sila yung smallest unit natin. Sila yung laging nasa front line. Bago dumating dun sa matataas na opisyal ng ating pamahalaan, binabato mo muna yung problema dun sa ating mga opisyal ng barangay. Sila talaga yung mga nag-aayos ng lahat ng problema, from away ng kapitbahay, dun sa problema ng mga nakawan dun sa lugar nila. At the same time, nag-evolve na yan hanggang sa mga problemang malalaki na talagang binabalangkas natin sa lipunan natin. Kaya ang gagawin natin dito, sa akin, marami kaming suggestion. Siguro isa-isahin natin yung mga batas na nakahain doon. Kami nila Congressman Villafuerte, naghain kami ng batas na 2026 na yung gawin na eleksyon. Hindi na natin gawin sa 2025. Pero kamakailan lamang nag-file ang ating Speaker of the House kasama ang ating ibang mga kongresista tulad nila Senior Deputy Speaker Dong Gonzales ng isang panukala
na gawing sa 2029 na ang susunod na eleksyon at yung ating mga barangay officials ay magkaroon ng 2 terms na 6 years. Ang gusto kasi nila is continuity, yung sa service. Kasi kailangan mo ng matagal din na panahon para makabalangkas ka, di ba, ng mga programa. Kung masyadong maikling termino mo, kulang ang lahat. Totoo yun. Totoo nga naman yun kasi pagka panalo mo, yung susunod na taon, doon ka pala mag-implement, the following year, naghahanda ka na para mangampanya ulit sa susunod na eleksyon. Which I think is unfair din doon sa ating mga botante. Pero ang sa akin is, tignan natin ng tama kung ano dapat yung proseso na dapat natin gamitin at dapat ayusin para maisaayos din natin yung pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kasi sinasabi naman ng iba, marami ng naysayers, sasabi, masyado mahaba yung 6 years para sa isang maling kapitan. Pero isa namang tama naman na panahon para sa isang mahusay na leader din sa lugar mo. So tayo, kailangan natin pag-usapan, balangkasin, pag-usapan sa komite. Anyway, panukala pa lang naman to, babagsak pa rin yan sa mga komite kung saan ilalagak yung usapin regarding sa barangay elections. And at the same time, dyan natin mapaghihimay-himay yung mga issues na lalabas during the said discussion sa committee level. Alam nyo kung maganda nga yung nasabi niyo, no? Dito kasi sa atin at saka marami ng pagkakulo-kulo ng ating mga kabarangay, sinabi nga nila na pakinggan naman daw yung panig ng mga against sa 6 years dahil nga mahaba nga ho. Pero it looks like to us, dito sa barangay tayo and to some officials of the barangay na mukhang papasa to, it's just a matter of time. Yes. Ang tanong na lamang kasi sapagkat ang nag-file dyan ay ang Speaker of the House of Representatives mismo. And ang nag-file sa taas, sa Senado, mataas sa kapulungan, ang Senadora Amy Marcos. Opo. Na both are kamag-anaks of the President. So malamang-lamang, kaya lang ang tanong ng bayan ngayon na mainit na mainit, we have only, let's just say, more than a week to go before ng filing ng candidacy sa October 1 to 8. So magiging busy na lahat, politika na ang pinag-uusapan yan. So papasa ba siya within this period of time or babalikan na lang ng Kongreso po yan? Malapit na huring namin kasi malapit na mag-break ang Congress, no? Sa September 27 ang aming last day. At siyempre ang binabalangkas natin ngayon ang national budget na nakikita niyo naman sa lahat ng mga news items natin na ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng ating Kongreso, especially yung sa plenary namin, yung budget. So lahat ng ahensya ngayon sumasalang sa ating plenaryo upang ma-approve na kasi para maipasa na namin sa Senado yung proposed national budget for 2025 at yun ang priority namin for now. Hindi ko lang alam kung maihahabol pa yan, kung may panahon pa kami upang maihabol itong mga balakin nating regarding dito sa barangay elections. So malalaman natin yan in a few weeks kasi in a week's time kasi kung may panahon pa, mapapasa namin na mas maaga, mas mabilis yung budget natin for 2025, siguro baka magkaroon ng pagkakataon. Pero siyempre, kailangan mo pa rin yung i-discuss sa committee level. Kailangan mo pang pag-usapan niya kasi nga, gaya ng sinabi mo, Butch, marami pang mga taong hindi kumbinsido dun sa ibang proposal. So marami pang gustong magbigay ng kuro-kuro nila dun sa mga issues na ibinabato laban dun sa pagpapahaba ng termino. Pero kung titignan mo, yung nakaraan, na-extend nga yung mga barangay officials natin. Opo. Umabot na nga tayo dun sa halos limit din, di ba? Pero kung titignan mo, wala rin naman naging problema dun sa iba. Lalo na dun sa mga talagang nagsilbi ng tama sa ating mga kababayan, dyan sa ating mga lipunan, sa barangay, di ba? Ang sa akin lang, kailangan lang natin talagang pagtuunan din ng pansin yung mga hinaing din ng mga tao sa baba. Kailangan magtanong din tayo. Lalo kami, di ba? Halo-halo, may district, meron kaming mga party list organizations. So, kailangan din namin tanungin yung mga sa distrito namin. Kailangan namin magsabi din do sa ating mga opisyales, sa ating mga, sa liderato ng ating kongreso, kung ano hinaing ng ating taong bayan. Kailangan makuha natin yung pulse ng tao, yung pulse of the people, para malaman natin kung aprobado ba to. Hindi naman masamang magtanong din, mag-survey ka rin from within, dun sa iyong mga distrito,
para malaman mo ano talaga ang gusto ng mga opisyal. Kasi may mga opisyal na hindi, masyado mahaba yan. May mga plano pa kami iba sa buhay. Di ba? O kinuha lang namin itong posisyon na to dahil napilitan na lang kami. Meron naman talaga iba na talagang yun na ang ginawa nilang parang vocation sa kanilang mga community na talagang magsilbi sa kanilang mga kababayan. So maraming factors eh. Kasi mostly tumatakbo ng mga barangay officials, may mga sarili-sarili ring buhay ang mga yan eh. So it's a matter of also fixing yung budget process din ng barangay para ma-professionalize din. Ako, may mga panukalang batas ako na magtataas ng salary grade ng ating mga kagawad, ating barangay officials, na para kapantay sila doon din sa mga opisyal na umuupo, na elected officials ng ating bansa. Kasi pag tinaas mo yung antas nung pagbibigay ng sweldo rin doon sa ating mga kagawad, mapaprofessionalize mo yung community service mo. Kasi magkakaroon ng maayos na ano din. So maraming dapat pag-usapan bago natin isuong yung mga ganyang klaseng mga kumbaga panukala. Kaya mas maganda mapag-usapan siya sa komite bago tayo humantong dun sa proposal talaga natin. Pero bale, excuse me lang, kagawad, sige, mauna ka na muna. So bale, ang I gather, Congressman, na baka hindi pumasa itong linggong ito. Baka. At kung sakasakali man, magre-recess, and then magfa-file, and then mamumuliti ka muna. And then, by November, and then by November, actually, yun talaga yung pupunto ko nga na tanong. Babalikan ng Kongreso yung usapang iyan. Pero, sa akin kasi yung momentum parang nawala. Kasi very excited yung mga nakaupo. And then, mainit ng usapan. Of course, we leave it to the discretion of Congress. Ang mga congressman at mga senador natin na nakakaalam po kung ano mas nakakabuti at saka kung kailan nila talaga ipapasayang para masabi nilang talaga na pag-usapan ng mabuti. Yes. Actually, I am more interested, Kags, kasi sa totoo lang talagang overloaded na tayo ng mga information pagdating sa term setting. And nabanggit ni Congressman yung isa sa gusto niya na ipanukalang batas in which yung ating pong mga barangay kagawads and mga kapitans na naninilbihan talaga namang may hunger din talaga. Actually, we call it as one of the Magna Cartas. Tama po ba? Tama Magna yan. Carta for the barangays. Na kung saan, actually, kung napakaganda po ng panukala na ito kung ito po ay matutuloy. And I'm sure yung ating pong mga kabarangay na nanonood sa atin ngayon, ay yan po talaga yung isa sa mga kinakatok sa ating Kongreso. And using the platform of Sa Barangay Tayo, napakaganda po na dialogo na kung saan may connection na meron po palang isang congressman na gustong makapagpasa ng isang Magna Carta. Kasi ngayon po inaayos natin yung security of tenure. Yes. Because of the term setting. Pero yung security of the employment naman po ng ating mga kawani ng gobyerno pagdating sa barangay, dun po medyo nadidestabilize. Kasi ang term nga natin, Kags, pagdating sa barangay, political appointee. Yes. So, ngayon po, marami po sa ating mga taga-subaybay, lalo na yung mga BHWs, yung ating mga tanods, kasi hindi po yan sila nabibigyan talaga ng karampatan din na naaayon sa serbisyong ibinibigay nila. Pero hearing coming from you na ito po yung mga isa sa mga batas na gusto ninyo na maging panukala sa ating bansa, I'm sure marami pong matutuwa sa ating mga kabarangay pag ito po ay nag-materialize. Sa atin kasi Marie, is to professionalize yung ating pagsisilbi sa ating mga kababayan din. And pag gusto mo talaga na parang magkaroon ka ng full-time na tao na talaga mag-aasikaso yan, kailangan masuportahan niya rin yung pamilya niya. Kasi hihinto siya sa lahat ng gagawin niya. Kung magkakaroon siya ng magandang sweldo na manggagaling sa barangay at magiging mandato siya na batas siya, kahit paano, hindi ka na mahihirapan. Ako actually, napag-usapan namin yan nung the late Danding Coangco. Ang sinasabi niya noon, when I was there, doon sa discussion namin nila Senator Tessie Aquino Oreta, sinasabi nila, alam mo, yung plano nga niya raw noon, isitaas yung antas ng sweldo ng lahat ng mga magsisilbi sa gobyerno. Kasi kailangan mo rin magkaroon ka ng feel. Kailangan magkaroon ka ng empathy doon sa tao para mabigyan niya ng magandang kinabukasan yung pamilya niya. Kasi pag maganda na yung sweldo niya, you treat the country daw as a corporation.
para mabigyan mo ng tamang sweldo yung mga CEO mo. Lahat ng department heads mo, department secretaries mo, mga CEO ng mga kumpanya yan eh. Kung titignan natin, anong budget ng DepEd? Nasa ilang bilyon. Diba? Ilan ang budget ng DILG? Nasa ilang bilyon. Mga korporasyon, halos ganun lang din yun eh. Pero ang mga sweldo ng CEO nila, nag-range sa 1 to 2 million, 3 million, minsan 5 million pesos, di ba? Ang CEO nila. Pero they're running a corporation. Tayo, we're running a country. This is bigger than a corporation, di ba? So dapat be treated like that. So yung pinaka-smallest unit natin, barangay, para mabigay natin tamang serbisyo sa mga kababayan natin, i-professionalize natin siya. Magkaroon ng tamang sweldo rin yung mga taong nandun. Kasi kung titignan mo, kayo, kagawad ho kayo, di ba? Alam nyo naman yung gastos din sa barangay. Bawat punta sa inyo, may gahanap ka ng paraan para makadukot ka ng kahit paano matulungan yung mga kababayan mo. And kung yung sweldo mo hindi sapat para sa sarili mong pamilya, paano ka makakatulong? Sabi nga nila, di ba, bago mo tulungan yung katabi mo, gaya nga sa aeroplano na lang eh, maglagay ka muna ng oxygen bago mo tulungan yung bata eh. Kailangan mo muna lagay yung mask mo, di ba? So, ganun din tayo. Tulungan muna natin sila na matulungan yung sarili nila para mas maganda yung serbisyong maibababa nila. Kailangan din natin umisip ng paraan para doon sa mga kababayan natin na nagsisilbi doon sa mga komunidad natin na magkaroon sila ng tamang benepisyo. Ang sa akin, itong pinapropose ko nga, salary grades 24 to 27 sa mga kapitan. Pagkatapos nun, 80% of that, kung ano man yung salary grade na na-approve, mapupunta sa ating mga kagawad. Tapos 75% will go to the barangay admin, secretary, treasurer, di ba? Kung sino man yung mga ma-appoint doon. And at the same time, depende rin siya sa municipality at city, syempre. Yes. Doon magdi-differ yung mga salary grades na ibibigay natin. At pag nagkaroon sila ng ganong klaseng kahit paano, makaka-survive na sila doon sa community nila. Ang sa akin lang, we need to professionalize din also the smallest unit of our political system, which is the barangay. Dahil sila yung frontliners sa lahat ng problema. Kahit nung nagka-pandemic, sila yung nandyan sa tabi ng ating mga kababayan. Hindi naman makababa lahat from the national government. Ilan lang agencies ang merong tao down to the municipal and barangay level, di ba? So tayo, kailangan natin pagtulungan din yan. Kailangan muna nating intindihin yung benepisyo nila bago natin pag-usapan din yung issue natin regarding sa term extension, regarding sa mga term limits. Kasi kailangan natin ayusin talaga yung fiscal responsibility din natin kung saan natin itutuon yung mga pondo na pwede nating mga gamitin para sa mga ganitong klaseng mga panukalang batas. Kasi pag nag-propose kami ng batas, kailangan yung funding requirement din maayos. And pag nagawa natin na nakatipid tayo, nagkaroon ng 6 years na lang for every barangay election, ang matitipid natin nun halos 11 billion every election. Kasi yun ang ginagastos during the election ng COMELEC. Yeah, thank you, Congressman. Before I turn over kay Kap, pa-follow-up question lang po ako. Yes, marami nagpapasalamat ang sa Barangay Tayo na you are one of the advocates for the Magna Carta for Barangays Act na kailangan talaga natin, and we believe na lahat po na sinabi ninyo ay angkop sa pag-angat ng antas ng ating mga barangay officials. Pero ang karamihan naman, and we have been observing this for the last 20 years na ho nakabinbin yung plano, and yung plano na yan ay napag-usapan na since 14th Congress. So, what is holding back na, yun nga sinabi nyo, fiscal responsibility, na kinakailangan natin na maayos ang budget dyan? Ayun ho ba nag-hold back para maipasa ang Magna Carta sapagkat napakalaking pera ang gugugulin para dyan na inabot na tayo ng 20 years para pag-usapan? Actually, at saka pwede ba kami tumawag? Yun, importante. kasi kung ang mahirap kasi dito, pagka binigla natin, ganun eh. Pero kung tatanungin tayo ng mga butihin nating congressman at saka mga senador, pwede namang tumawad na, teka muna, insurance muna. Okay, meron tayong ganito, meron tayong SSS, meron tayong ganito. Tsaka na yung salary grade na ganyan, mapapag-usapan. Ba? Actually, ang biggest obstacle natin talaga is budget. Kasi kalahating trilyon ang kailangan mo para ma-implement to. So ngayon, saan tayo kukuha
ng kalahating trilyon na kailangan natin upang i-google dito sa plano natin. Kailangan ayusin natin yung ating, di ba, yung ating budget. Kailangan maghanap tayo ng paraan kung saan natin kukunin to. Ang sa akin kasi, yung right sizing na ginagawa ngayon ng ating pamahalaan, makakatulong yun para mailagay yung ibang mga pondo para dito sa ating mga barangay. Ang problema mo rin naman, yung ibang taong nawawalan ng trabaho, yun din yung ating iniintindi. Yung pagkalap natin ng pondo sa ating mga ahensya tulad ng BIR, tulad yung responsible na tax obligations natin, lahat. Ang hirap actually kung titingnan mo. Pero nakakakita kami ng unti-unting paraan para dyan. At kami naman nila Congressman Villafuerte, nagtutulong-tulong kami para, actually yun yung expertise namin yung budget Kasi nung panahon ko kila Senator Tesi, Senator Ed Angara, and yung aking role kay Speaker Alan Peter Cayetano, noong ako naging Deputy Secretary General ng Kongreso, madali namang humanap ng pondo. Madali naman tignan yung budget. Sa unang tingin mo pa lang, makikita mo na kung saan mo pwedeng kunin. Yung sa personal services, kailangan natin talagang magdagdag ng pondo dyan. Kasi kailangan natin, una, yung manpower, panadagdagan mo yan, dagdag na trabaho yan sa bawat isa. At saka magkakaroon ka ng parang professionalism na dun sa mga ilalagay mo mga tao. Magkakaroon kasi ng qualifications yan. Para pumasa ka dun sa salary grade na yun, dapat qualified ka, dapat professional ka. Hindi basta-basta sino lang ilalagay mo sa barangay admin, barangay secretary, di ba, barangay treasurer. Meron na siyang requirement ngayon kasi papasok ka na sa isang salary grade na ipinoprofessionalize mo na yung community service nyo. Civil servant. Yes, exactly. So, ang maganda naman doon, ma-professionalize mo siya kasi ang lahat ng mga laging sinasabi ng napaka-inefficient nyo. Di ba? Wala kayong kwentang lapitan. Laging problema, di ba? Wala kayong magawang paraan. Maghahanap kayo lagi ng dahilan. Yan laging sa mga barangay, di ba? Kaysa pumunta kami ng barangay, doon na lang kami pupunta sa City Hall o whatever, di ba? So, nababypass yun, bumabalik din naman sa kanila yung problema. Kasi pag ako mayor, pupuntahan ko rin yung kapitan, pupuntahan ko rin yung barangay. So, bumabalik lang yung proseso. So, pinapahaba mo lang. So, ginagawa lang natin ngayon, i-professionalize na natin to, ayusin na natin ng maayos. Kung kakayanin ng budget, makapagkuha pa tayo ng pondo, why not, di ba? Maghanap tayo ng paraan para, yun nga sinasabi ko lagi sa mga kababayan natin dapat kaming mga serbisyo publiko, naghahanap kami ng dahilan para magkaroon ng paraan. Hindi yung naghahanap ka ng, di ba, ng dahilan para yun sa paraan mo, di ba? So, ako, optimistic akong tao At saka kaya naman Hindi ko naman ipopropose kung hindi kaya. Pag nagtanungan na tayo dyan, saan kukunin yung budget, may sasagot na namin ng matino yan. Pero sa ngayon, ayoko muna magsalita kasi baka magalit sa akin yung ibang ahensya. Kung sa akin naman, naway matuloy po. We're talking to the right person pala, Kags Butch, Kags Wari. At actually, yung naway matuloy po yung sa Magna Carta kasi kawawa ho yung mga maliliit Yung treasurer, yung secretary, yan kapantay ho halos ng mga kagawad dyan pagdating sa kanilang benefits. Nandun din ho yung sa local government code. Pero yung mga BHWs, yung BNS, yung mga tanod, yan po, meron tanod, 500 lang po Tama ako kayo dyan. Kawawa naman, nasasalang-alang ho yung buhay nila, pero for what? 500 pesos. Yes. So, doon lang naman po ako. Doon sa term something, doon sa election and everything, no comment po ako dyan kasi incumbent po ako So, ikaw yung magbe-benepisyo. Yeah. Ikaw yung magbe-benepisyo. It leaves a bad taste in the mouth pagdating ako nag-comment So, sa akin, kung ano ho yung mapapag-isipan nyo, nandiyan naman po kayo, mga congressman, mga senador. Ang gusto ko lang, mapakinggan nyo rin ho yung kabilang side. Hindi lang po yung mga pabor dun sa extension o dun sa term ano tawag doon, Kags Marie? Term settings. Okay, kasi biktima po ako ng extension Okay? Noong 2013 hanggang sa na-extend hanggang 2018. Hindi po ako tumigil sa serbisyo publiko. Okay? Kahit wala po akong sa posisyon.
But, syempre, kapag yung nagkakaroon ho ng ganyan, nagkakaroon ho ng extension, yung kaming mga incumbent din, nawawalan ho kami ng mandate. Ang sinasabi lang ho ng mga tao, kaya ka lang naman nakaupo dahil in-extend kayo Di ba? Ayoko ho nung gano'n na para ako nahamak Hindi, teka lang, nagsiservisyo kami Ganun yung Pangalawa, for every position, naniniwala po ako o sa opinion ko po ito, may 3 pong nag-aabang. So, kung political lang pag-uusapan, yung isang napaboran natin, 3 ho yung magagalit din sa atin pagdating ho ng Kaya medyo doon naman din kasi nung na-extend po yung panahon ng 2013 to 2018, galito ko doon sa hindi ko binoto yung nagpa-extend. Ganun ho yung ginawa ko. Tama yung panahon na yon. So, sa akin lang ho, again, nasa sa inyo po yung discretion po ng Congress yun, may karapatan nyo po kasi yun Tama naman. Nakalagay po sa Constitution yun. Basta yung Magna Carta po, yun napakahalaga po nun. Kasi kawawa yung mga tao na talagang sila yung frontliner na humaharap at nakikipaglaban sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. Tama ho kayo dyan. Yun. Kaya nga ho kami, pati yung mga barangay tanods, nag-propose din ako ng panukalang batas na magkaroon sila ng mga insurance. Magkaroon sila ng health benefits. Kasi ang problema, sila yung frontliners ng mga barangay. Sila yung nagpapatrol sa ating mga lugar na ini-ensure na magkaroon ng maayos na komunidad sa ating mga sa ating lipunan. Tapos sila pa yung nahuhuli sa ganyan. Sila yung puyat, kailangan nila ng mga PhilHealth benefits pero wala. Tama. Kailangan nila ng mga insurance para dun sa kung ano man mangyari sa kanila. Sa anumang mga sakunang pwedeng mangyari. Alam mo naman sa mga especially sa laylayan ng lipunan natin, pagka may mga away, minsan dala nila yantok, tapos ang dala ng kalaban, baril. So, mahirap din yung sitwasyon nila. So, kailangan din natin intindihin. Gaya ng binanggit mo, BHWs, mga daycare workers, diba? Hirap na hirap sila. Ako, nag-propose nga ako na magkaroon man lang ng 5,000 man lang na parang benepisyo sa ating mga daycare workers na magkaroon sila ng allowance para dun sa mga gagamitin nila mga materyales sa kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa. At saka yung proper training din and education dun sa ating mga daycare workers. Kailangan na natin gawin to. Alam mo bakit? Sila yung formative years Yeah. Actually, they create the community. Yes. Kung ano yung natututunan ng bata sa kanilang mga daycare teachers, yan ang nakukuunan na pumapasok sa kanila pagdating ng panahon. At ngayon, mas challenging pa. Kasi mas mahirap turo ng bata ngayon. Yes. Dahil sa bago nating teknolohiya, Lahat ng innovative. Hindi yun. Parang ano na talaga sila, nakatutok na sa mga tablets, cellphones. Wala na yung focus ng bata dun sa, yung attention span nila napakaikli. Dahil social So, mas media. challenging for the daycare workers to teach yung ang young children natin kung ano yung gagawin nila sa pang-araw-araw. So, yung challenge na yon coupled with yung lack of resources, actually, it shapes the community, it shapes the country. Ito yung nasa laylayan mo na later on maging constituent mo, later on ito yung boboto dun sa mga kandidatong nararapat o hindi. So kung titignan mo, dun pa lang sa baba pa lang dapat, inaayos na natin yung edukasyon ng bata. So lalo na dun sa mga laylayan which makes up like 70% of our population, di ba? Yun ang kailangan nating intindihin, kailangan natin balangkasin din. Kaya nga ako, I'm all for professionalizing yung ating mga barangays. Kasi pag ginawa mo yun, sila na yung makakaisip ng paraan para, kailangan natin intindihin si BHW, kailangan natin intindihin si daycare worker, kailangan natin intindihin si tanod. Sila na yung magbibigay ng direksyon dun sa ating mga lugar pagka na-professionalize mo na yung system dito. Kasi kung gagawin mo na siyang profesyon at hindi lang parang libangan mo, yung pagsisilbi sa bayan, di ba? Mas maayos. Wala na siyang second job kasi okay na naman yung sweldo niya, Yeah. di ba? At may maayos siyang pondo na magagamit naman sa kanyang barangay. Mas maganda pag ganun. Pag kaya nang buhayin yung pamilya niya, mas makakapag-focus siya sa pagsisilbi sa taong bayan. Kasi kailangan pa niya ng isa pang trabaho para kumita lang siya ng tama, di ba? Kaya naman mga kabarangay, bibitinin po muna natin itong segment na ito at napakadami pong information at legislative agenda ang iyahain po ng ating Congressman
Brian Yamsuan, na kung saan mas mapapakinggan nyo po sa pagbabalik po namin sa isa na namang segment na kapupulutan nyo po ng napakaraming impormasyon at aral. Dito lang po yan sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay